Walang puknat kung mag-away. Sina Alma at si Bert. Ayon kay babae, grabe raw magselos itong si Bert sa kanyang mga katrabaho. Ganda. Ganda si Ate. Karamihan kasi sa mga kasama nitong si Alma sa trabaho ay talagang mapapawaw kayo sa muscles. Magaganda yung katawan. Kasi nga, mga kargador ito. So, putok na putok po ang kanilang mga muscle. Mga kargador, mga pahinante ang katrabaho nitong si Alma. Ang demand ni Bert, i-block ni Alma sa lahat ng kanyang social media accounts ang mga katrabahong kargador. May ganon? Kaya itong si Alma, hindi tuloy maiwasan na parang, bayan, nasasakal na ako? Ano naman tong relasyon na to? Ano naman kung may katrabaho akong di ba, mamasel. Dito nga sa, buti na asawa ko, very understanding. Ang mamasel kaya ng mga katrabaho kong lalaki dito. Parang di naniniwala si Kuya Aaron. Ang mamasel ng mukha nitong mga to. Eto na nga mga kapatid. Una po nating makakausap sa linya si Alma ng Malabon, 27 years old. Hello? Hi po. Hi. Good afternoon. Good afternoon po, DJ Chacha. Oo, magandang hapon naman sa'yo, Alma. Sige, makikinig kami. Ano bang problema? Kwentuhan mo kami, gano'n na kayo katagal nagsama, paano kayo nagkakilala? Ayun nga po, meron po akong boyfriend, 2 years na po kami. Nagkakilala po kami sa Facebook lang po. Meron po kaming mga mutual friends po nung high school po. So hindi ito Facebook group? Parang meron kayong mutual friends sa Facebook? Sinong nag-add? Sinong naunang mag-add? Siya po. Okay, in-add ka niya, tapos? Ayun po, in-accept ko po siya, tapos chat-chat po. Kasi hanggang naging kami po. Tapos, nung naging kami na po, bali 2 years na po kami. Una po, okay naman po, pero po, parang sa 2 years po na yun, palagi na lang pong may selos po. Palagi pong nagsiselos. Kahit hindi ko naman po alam saan nanggagaling yung selos niya. Hanggang sa yun po, yung sa work ko na po, naapektuhan na po yung work ko. So, even before, kahit hindi dito sa mga katrabaho mo, nagsiselos na talaga siya? Pero minimal lang po. Mas naglala lang po nung na po, sa trabaho po. So, seloso talaga si boyfriend? Opo, sobra po. Boyfriend ito hindi ito live-in partner? Hindi po. Yung selos na po kasi nakakasakal na po. Yung kailangan po pagkausap ko yung mga katrabaho ko po, na part ng trabaho ko, nagagalit po siya, ganun. Pero wala naman pong mali siya yung pinag-uusapan, part lang po ng trabaho. Ganun po. So, lagi mong ka-chat itong mga ka-work mo na lalaki? Ganun ba yun? Tapos nababasa niya? Paano niya nalalaman na nag-uusap kayo? Part po ng trabaho kasi dun po ako nagbibigay po sa kanila. Kasi nagtatrabaho po ako sa warehouse po. Oo. Pero ang ibig ko sabihin, itong sinasabi mo na kinakausap mo, nakikita niya, so ibig sabihin, ginagalaw niya yung phone mo? Opo. Okay lang naman sa'yo yung gano'n na pinapakialaman yung phone? Kasi may mga tao ayaw nila eh. Okay lang naman po kasi wala naman po akong tinatago sa kanya. Dun sa Messenger app, kung saan mo kinakausap yung mga katrabaho mo, kapag kausap mo sila, ang pinag-uusapan nyo, work lang talaga. Kasi baka naman may mga nababasa siyang, good morning, kumain ka na ba? Ay, wala. Good morning, what time ka dadating sa work? Baka may mga ganun na. Wala po. Good night, mama, chup-chup, walang ganon. Wala po. Sige, mamaya tatanungin ko yan kay Bert. So, kailan nag-start yung parang sakal ka na? Parang ay antindi na, hindi na okay to? Ano po, medyo matagal-tagal na rin po na naiisip ko po na ganun. Pero, kasi po lagi nga po kami nag-aaway tungkol po dyan. So, gaano kayo kadalas mag-away dahil sa pagsiselos niya? Madalas po kasi po yun nga po, lagi niya pong pinaghihinalaan yung pakatrabaho ko, gano'n, nagtatrabaho lang naman po ako. Kapag sinabi nating madalas sa isang linggo, gaano kadalas kayo mag-away dahil sa pagsiselos niya? Ito ba ay 4 times a week? Every week? Mga gano'n po. Once a week? A week, mga 4 times a week, 3 to 4. 3 to 4 times a week? Opo. Tapos kasi po araw-araw po ako nasa trabaho. Oo. Tapos pag nagsiselos siya, anong ginagawa niya? Napagsasalitaan ka ba niya ng mga hindi magaganda? Paano? Ano yung mga parang ikinabubwisit mo lalo na ginagawa niya tuwing nagsiselos siya?
palagi po niya pinipilit na i-unfriend ko po yung mga katrabaho, which is hindi nga po pwede. Ilang katrabaho mo ba ang pinagseselosan? Yung mga nakakausap ko po ng mga pinagsesendan ko ng resibo. Oh, ilan ba ang pinagsesendan mo ng resibo, kung ano man yung resibo na yan? Madami po kasi yun nga po sa warehouse po kung nagtatrabaho. Tapos yung mga kasama po is mga kargador at pahinante po. Mga cute ba ito? Or borta-borta? Ganyan, magaganda yung katawan? Yung normal. Bakit ka natawa nung tinanong ko na cute? Hindi ba sila cute? Natawa kasi siya nung tinanong ko kung cute ba. Bakit hindi sila cute? Yung mga normal lang po na trabaho. Normal, kita mo. Dito pa lang, alam mo na na walang something. Kasi physically, hindi siya attracted. Diba? Opo. So, hindi masyadong cute. Mas cute yung boyfriend mong si Bert. Opo naman. Para So, sa akin. buti tumagal ka ng 2 years kasi sabi mo, even before pa naman, talagang seloso na siya eh. Okay naman po kami. Yun lang naman po talaga yung palagi namin pinag-aawayan. Kumbaga, perfect boyfriend na sana si Bert kung hindi lang siya sobrang seloso. Opo, parang ganun po. Okay. Sige. Anong gusto mo mangyari ngayon? Paano kita matutulungan? Parang gusto ko lang po malaman kasi wala po idea bakit po, saan po nanggagaling yung ganung pinagsasabi. Sa akin naman po, trabaho lang. Wala naman po akong ganung ginagawa. Okay. I'll try my best. Pero bago ako mag-decide kung anong pwede ko maitulong sa inyo. Kakausapin ko lang boyfriend mo, Alma, babalikan kita ha. Diyan ka lang. Pero kung meron kaming pinag-uusapan, naka-on naman yung mic mo, makinig ka lang dyan. Halimbawa lang na merong sinasabi itong si Bert na hindi tama, pwede kang mag-interrupt, pwede kang magsalita, okay? Okay po. Okay, Bert of Valenzuela, 27 years old din. Hello, good afternoon. Hello po, magandang hapon po. Lalim ng boses. Boses pogi. Parang kamukha ni sa timbre ng boses, parang kamukha si Jericho Rosales. Hi! Hello po, magandang hapon. Ay, ginandahan pa lalo yung boses. Diyos ko naman. Sino kamukha mong artista? Sabi po nila si Aljay daw po. Aljay? Wala tayong Aljay, hayop yun. Algay. Ay, sorry. Sino ba? Aljur po. Aljur. Kala ko sinong Aljay eh. Aljur Abrenica? Opo. Taray, pogi. So, ganun din ang katawan mo kay Aljur Abrenica? Hindi naman po, sakto lang. Hindi naman po. Kaboses din ni Mayor Vico. Oo nga. Kaboses ni Mayor Vico, kamukha ni Aljur Abrenica. Bert, matanong lang kita, anong trabaho mo? Waiter po ako sa isang cafe. At ngayon ba nasa work ka? Ngayon po, wala pa. Mamaya pa po akong shift. Panggabi po ako. Night shift ka. So 2 years Yes na daw po. pala kayo nito ni Alma. Yes po, 2 years na po kami ni Alma. Ikaw ang nag-add sa kanya sa Facebook. Ang sabi niya, paano bago mo siya inad, parang nakyutan ka sa kanya? Na love at first sight ka ba sa profile picture niya? Paanong eksena? Nakita ko po kasi siya kasama yung mga previous namin mga classmates yung high school. Pero hindi po siya familiar sa akin before eh. Pero nung nakita ko po siya, tinanong ko siya dun sa mga colleagues namin before. Tapos tinanong ko yung Facebook niya. Then, yan, inad ko po siya. So, nauna mo muna siya ma-meet ng physical, face-to-face, bago mo siya inad sa Facebook? Yes po, pero hindi po kami nagkausap. Oo. Saan kayo nagkita? Paano to? Party ba yan? Kasi sabi mo kasama yung mga classmates eh. Hindi po, parang gathering lang po. Parang sa mall, gano'n. Lang. Opo. Gathering sa mall, nakipagkita sa mga old classmates, parang ganun. Okay. Yes po. Opo. So, Bert, nakikinig ka naman kanina, no, nung kausap ko si Alma? Opo, yes po. Nirereklamo ni Alma ang pagiging seloso mo. Anong masasabi mo? Natural lang naman po yung nagsiselos sa nagmamahal. Ano ba mga nakikita mo sa mga nakaka-chat niya? Ikaw nga mag-explain. Gusto ko kasi malaman kung may basehan yung pinagseselosan mo or sadyang seloso ka lang ng walang dahilan. Hindi naman po dahil naintindihan ko naman po yung trabaho niya. Pero dahil po meron po mga previous na mga nakaraan ko pong relasyon na nasaktan po ako, siguro po yung nagiging batayan ko at nagiging basehan ko para ingatan ko po siya. So ibig mo sabihin naloko ka ng mga babae before, yung bang sakit na yon nadala mo pa dito, hirap ka magtiwala, something like that?
Mismo po, hindi naman po hindi sa kanya, pero sa mga nakapaligid po sa kanya. Ay nako, alam nyo, laging nagagamit yan. Yung may tiwala ako sa'yo, pero wala akong tiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. 'Di ba? Ultimate linya ng mga seloso at selosa. At ng mga control freak. Bert, meron ka ba ever nabasa, nakita, na niloloko ka? Halimbawa, nakikipaglandian sa chat, masyadong close sa ka-work na hindi naman na dapat ganun. May ganun bang ginawa tong si Alma? Sa part naman po, pag nakikita ko naman po yung Facebook niya, sa kanya po wala, pero po sa mga kasama niya po kasi minsan sumusobra na po, hindi na po minsan pang trabaho. Paano? Ano yung nabasa mo? Yung mga kasamahan niya ang nagsasabi sa kanya na pang para sa'yo, hindi na dapat ganon? Opo, hindi na po dapat tanungin kung anong oras uuwi, kung may maghahatid ba sa kanya. Ano ba to? Isang tao lang ba pinagseselosan mo? Ilang tao ang pinagseselosan mo sa opisina nila? Mga nasa po sila mga umaalig sa kanya, mga nasa 3 po sila. Ang ganda ni Alma, nasa 3. Sino ba ang kamukhang artista nitong girlfriend mo at parang habulin ng mga kargador? Si Catherine Bernardo po. Oh, may ganun. Aljur Catherine. So, nakikita mo, may mga nagchat-chat sa kanya na may maghahatid ba sa'yo nung oras ka uuwi? May mga gumaganon. Opo, kasi tapos, dahil nga po, sige, tuloy mo. Dahil nga po panggabi ako, minsan hindi ko na po nabibigyan ng oras may hatid siya. Kaya po siguro, yun, nagte-take advantage sila na gano'n. May nakita ka ba ever reply ni Alma dun sa mga lalaking pinagseselosan mo? Yung mga tipong nakikipagharutan din siya? Yun naman po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos na wala naman po. Nakita ko na yung picture ni Alma. Maganda nga ito. May picture ba kayo ng boyfriend? Hanapin natin baka meron sila. Pretty nga si Alma. No joke sa mga nakikinig. Pinakita sa akin ngayon ng aming producer na si Jeff yung litrato nitong girlfriend mo. Pero hindi naman ibig sabihin na maganda. Dapat takot ka na. Though nagigets ko naman yung nangyari sa'yo in the past. Pero kasi hindi tama na dinadala mo yung bigat ng mga pinagdaanan mo sa past relationships mo dito sa bago mong karelasyon na si Alma. Kasi sabi niya nga kanina, ang ginamit niyang term is minsan nakakasakal na talaga. Lalo pa ikaw na mismo nagsabi sa'yo na nanggaling na wala naman palang ginagawang masama. Wala namang nire-reply na iba para magkaganyan ka. Kumbaga dun sa mga mini-message ng mga ka-work na ganito kasi yan two-way street kasi ang pakikipaglandian. Kung may nanlalandi sa jowa mo pero di naman niya pinapansin, dapat nga matuwa ka, ma-proud ka pa sa kanya. Kasi hindi mo mapipigilan yung mga taong ma-attract sa girlfriend mo. Pero siya, hindi naman siya kumakagat, hindi naman nagre-reply, hindi naman nakikipaglandian. So bakit ka nagwo-worry? At ang sabi din ni Alma, even before pa daw, ganyan ka na. Hindi lang dito sa mga katrabaho niya. Mas grumabe lang daw ngayon. Yun nga po, siguro yun yung pagkakamali ko sa sarili ko na hanggang ngayon, nadadala ko pa rin yung takot na naranasan ko noon sa mga nagdaang karelasyon ko po. Kaya siguro yun ang nagiging pag-uugali ko sa kanya at nakakaramdam siya ng ganun sa akin. Ang problema dyan, Bert, takot na takot ka mawala siya, pero ikaw mismo ang magpupush sa kanya palayo sa ginagawa mo dahil sa tindi mo magselos. 'Di ba? Ang hirap minsan kasi in fairness naman, aminin man natin o hindi. Pag nasa relasyon tayo tapos nagsiselos yung partner natin, sarap, parang uy, ganda ko pa, nagsiselos. 'Di ba? Parang gano'n na, uy, may paki sa akin. Natatakot siyang maagaw ako ng iba. Pero kung paulit-ulit na wala, 'di ba, yung parang every day 3 or 4 times a week aawayin mo siya sa isang bagay, yung pag OA ka na magselos, kahit walang ginagawa yung jowa mo, iba na yun, nakakapagod na yun, hindi na yun cute. Yung saktong selos, cute pa yun. Nakakatulong pa yun to spice the relationship up. Or to spice things up. Pero yung sobra, ay, masakit sa ulo yun. May chance na pag di ka nagbago, mapapagod sa'yo si Alma. Talagang kahit mahal ka, iiwang ka kasi ang toxic mo na. Bibigyan ko kayo ng chance para mag-usap.
Tawagin ko muna ulit si Alma. Alma? Hello po. Oo. Alma, ang ganda mo naman pala, girl, talaga. 3 kargador daw ang umaaligid sa'yo. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya, girl. Hindi ko kaya. Oo, balingkinitan ka sa part na yan. Nainggit si Tita Chacha. Kasi wala Thank you, ever girl. kargador ang nagnasa sa akin. Gusto mo yun? Puro jeepney driver. Jeepney driver! Hindi ka naman, uy. O, pero sige, Alma, nandyan si Bert. Anong assurance ang gusto mong ibigay sa kanya para matigil na to? Kasi I feel like wala sa'yo yung mali. Talagang worried lang siya na yung nangyari sa kanya in the past. Maulit. Meron siyang mga sakit na pinagdaanan sa mga past relationships niya na nadala niya hanggang dito sa relasyon ninyo. So kahit wala kang ginagawang masama. Ganon siya mag-react. Ngayon po, alam ko na po yung kung saan siya nang gagaling. Kasi po, yun nga po, di ba, sabi ko nga po, hindi ko po alam anong idea. Kasi wala naman po akong pinapakitang kahit na ano para mag-react siya ng ganon. Ngayon na alam ko na po yung dahilan kung bakit saan siya nang gagaling. Siguro baka makatulong din na yung mga workmates mo na nagtatanong na, uy, sino kasabay mo? May maghahatid ba sa'yo? Minsan kasi pwede rin natin sabihin concern lang. Pero malalaman naman natin pag yung tao nilalandi na tayo. So kapag may mga gano'n na sa'yo, pag may mga nagsisimula ng humarot or lumande, pwede mo na silang rektahin para din mapanatag tong kalooban ni Bert na may boyfriend na ako, wag kang umarte ng ganyan. Actually, sinasabi ko naman po yun sa kanila. May mga makukulit lang po talaga. Ganda. Na minsan, po, parang sumisimple. Ganda! Ganda mo, girl! Lord! Ganda mo! Pag sinabi kong ganda mo, yun lang ay sagot mo. Ganda mo! Uy, pero maganda talaga siya. Oo, Bert, nandiyan ka pa ba? Yes po, andito ba po ako? Bert, cute ka naman, pogi ka naman. Bakit mo naman kailangan magselos ng todo? Mag-usap muna kayong dalawa, Alma, andyan si Bert. Bert, andyan si Alma. Magkakilala na kayong dalawa. Wag nating hayaang masira yung relasyon dahil lang sa selos na wala namang basehan. Sige, usap kayo. Pasensya ka na. Teka, sino mauuna? Okay, mauna na daw si Alma. Sige, Alma, mauna ka. Sige. Ayun, gusto ko lang sabihin na siguro subukan mong i-work na wag mo nang dalhin yung mga trauma mo sa relationship natin para maging healthy yung relationship natin and hindi tayo umabot sa point na nakakasakal na. Kasi, yun nga, nabanggit ko, the rest naman wala naman akong problema sa'yo. Ayun lang yung pagiging seloso mo lang na medyo hindi siya nakakaganda. Ay, nakakaganda pala siya. Ikaw naman, Bert, anong gusto mo sabihin? Pasensya ka na sa kinikilos ko, sa inuugali ko. Siguro dahil lang yun sa nararamdaman ko at dahil nga dito, nasabi ko sa'yo, hindi mo alam yung dahilan kung bakit ganun yung nagiging pagtatalo natin, kung bakit ganun yung kinikilos ko sa'yo. Ngayon, nasabi ko na, siguro susubukan ko na intindihin at mas intindihin pa yung trabaho mo. Naintindihan ko naman na loyal ka naman sa akin. Siguro nasa akin talaga. Pero gusto ko mas tumagal pa tayo dahil matagal na tayo. Ayoko namang masayang yung pinagsamahan natin. Mahal na mahal kita. Dama ko. Alam mo, damang-dama ko, love na love mo nga si Alma. Pero again, if hindi ka magbago, huwag ka na magtaka pag napagod yan sa'yo. Ikaw ba, Alma, hindi ka ba nagsiselo sa mga katrabaho nitong si Bert? Di ka selosa? Siguro po normal na babae. Meron po paminsan-minsan, pero hindi naman po yung OA nung... Hindi OA. Yung parang cute-cute lang na selos. Opo, ganun lang po. O di Bert, ang pogi mo naman pala sa part na yon. May mga ganun naman palang pagkakataon. Sabi ko nga kanina, kung hindi too much selos, okay lang. Healthy pa yan minsan sa pagsasama. Wag lang susobra. So, makakaasa ba tayo dun, Bert? Na, di ba, pipilitin mo na pagkatiwalaan na tong si Alma? Yes po, DJ Chacha. Gagawin ko po lahat ng mga kaya ko para magbago para sa ikagaganda at ikakaayos ng relasyon namin. Oo kasi
ang hirap nung sinasabi mo kanina na may tiwala ka sa kanya pero wala kang tiwala dun sa mga tao sa paligid niya. Ang hirap to be in a relationship na walang tiwala. Hindi ka matatahimik, hindi ka makakatulog ng maayos sa gabi. Di ba masarap pag nandun tayo sa relationship, lalo pa kung trustworthy naman yung partner natin at walang ginagawang kalokohan, masarap na panatag yung kalooban natin. Kasi you know what, Bert, at the end of the day, kahit bantayan mo yan 24/7, kahit magselos ka dyan everyday, kung gagawa at gagawa ng kalokohan yan, may magagawa ka ba? Wala naman eh. So if I were you, wag mo siyang i-push palayo. Kasi baka dahil sa ginagawa mong yan, talagang maghanap yan ng iba. Maghanap yan ng jowa na understanding at hindi mo katulad na sobrang seloso. No? Kaya importante din na nagkausap kayong dalawa ngayon para at least alam nitong girlfriend mo na si Alma kung ano yung hugot mo. Sabi niya nga kanina, ngayon ko lang po nalaman na ganun pala. Meron pala siyang past experience na dala-dala niya pa rin hanggang ngayon. That's why importante ang communication sa relationship. Kasi pag hindi natin alam kung bakit nagkakaganon yung partner natin, ang bilis natin mapagod sa kanila or minsan sasabayan natin sila pagka nagsiselos sila or inaaway nila tayo. Pero pag alam natin kung ano yung hugot nila, mas kaya natin silang intindihin. 'Di ba, Alma? Opo, tama po. So wag niyo sayangin yung inyong relasyon dahil wala naman unang-una sa lahat, wala naman kayo talaga dapat pag-awayan. Ang kalaban lang ni Kuya dito yung utak niya, yung pagtatamang hinala mo. No, Bert. Opo, tama po. So ngayon, tatanungin ko si Alma. Alma, what's your decision? Ito ba ay half and half muna? Evaluate, approve, reject, or try again? Approve po. Next naman talaga. Approve na ano? Na ano po, natanggapin po siya kasi nag-promise siya na gagawin niya lahat para po matanggal na yung ganong ugali niya. Ito naman si Bert, tanungin natin. Ikaw, Bert, what's your decision? Siyempre po, approve na approve para po sa aming dalawa. Ay, sige, bibigyan ko kayo ng one last time to give your messages para sa isa't isa. Let's start with you, Alma. Anong gusto mong sabihin kay Bert? Minsan din kasi pag ganito yung partner natin, sometimes hindi lang pwede action ang dapat nating ibigay sa kanila. Napapanatag din sila minsan through our words of affirmation. Kumbaga, sasabihin mo rin sa kanya na wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita ipagpapalit sa iba, hindi ako maglolo ko. Di ba kasabay nung action, dapat minsan may chika din pag ganyang ka-paranoid yung partner natin. Alma, what do you wanna tell Bert? Bert, ayun. Ayan, nakikita mo naman na wala naman akong ginagawa na dapat mong ipapagselos. Pero para mas magkaroon ng linaw sa'yo, laging matatandaan na kahit saan ako makarating, ikaw lang yung siyempre, nasa isip ko, ikaw yung boyfriend ko, ikaw yung partner ko. Ayan, sana wag ka na magkaroon ng mga iniisip na paggawa ko ng mali sa'yo kasi hindi ko yan gagawin kahit kailan. Ayun lang, I love you. Nasa work ka ba? Nagmamadali siya mag-I love you eh. Pag sinasabi natin ang salitang I love you, dapat minimin natin yun. Yung I love you. Ulitin mo yung I love you mo kay Bert. Di ko masyadong naramdaman. I love you. Parang ganun lang eh. Parang napilitan. Bert, I love you. Next naman talaga. I love you. Sabi yung gano'n. Okay, ngayon naman punta tayo kay Bert. Bert, anong gusto mo sabihin kay Alma? Pasensya ka na sa mga nagawa ko, kinagalit mo. Pipilitin ko na maging maayos yung relasyon natin para mas tumagal pa tayo hanggang sa maging tayo ng habang buhay. Naintindihan ko naman lahat. Alam ko namang mahal na mahal mo rin ako at ganun din naman ako, mahal na mahal kita. So, pagtulungan natin maayos, yun, mahal na mahal kita, be. Mahal na mahal kita, be. Dama ko talaga na love ni Bert si Alma. Alam mo, Alma, mahirap maghanap ng ganyang lalaki. Yun talagang 100% love na love ka. Damang-dama ko dito yung pagmamahal sa'yo ni Bert. But at the same time, Bert, uulitin ko, wag mong sayangin tong chance mo. Kasi okay naman kayo. Ang kalaban mo nga lang ay utak mo. Okay? Bert? Opo, DJ Tata. Maraming salamat po. I wish you both well, Alma and Bert. Sana ito na yung huli na magsiselos ka ng todo ng walang dahilan, ha?
Opo, DJ Chacha, pangako po. At Alma, iwas-iwas tayo doon sa mga kargador na maharot, ha? Opo, DJ Chacha. Oo, ang hirap kasi maging maganda. I feel you. Like, I really feel you. Wow! Huy! Huy! Kinidlatan no? Alma, sa totoo lang, nagigets kita kasi ganyan-ganyan din yung Kayo naman, pagbigyan nyo na, Erwin talaga, minsan lang But Alma and Bert, maraming salamat sa inyo. Sana tumagal pa kayo at pag dumating yung panahon na nagkatuluyan kayo, balitaan nyo si Tita Chacha, ha? Opo, thank you po, DJ Chacha. Thank you. Maraming salamat po. Ingat kayong dalawa. Ingat, stay happy and stay in love. Yan nga po si Alma and Bert para sa ating HEART segment. Diba, totoo naman yung sinasabi ko, too much of everything is a bad thing. Pati ang too much selos. Too much selos will kill you talaga. Totoo po yun ha, no joke. Sa mga balita natin, minsan may nababasa tayong ganyan, di ba? Nakapatay sa sobrang selos. Kaya huwag niyong ugaliin ang mag-TH at tamang hinala sa mga partner niyo. Mahirap magkaroon ng karelasyon na TH. No? Kaya iwas-iwasan niyo yan, lalo pa kung wala naman kayo matibay na ebidensya na nagloloko talaga yung partner ninyo. Tsaka ganun talaga, kapag jumawa ka ng pogi at ng maganda, tanggapin mo na maraming aaligid dyan. Yun pero ang tanong, kahit ba may mga umaaligid, pinapatulan ba? Hindi naman. Diba, nakikita mo maraming nagpapakyut. Dapat nga proud ka pa, daming umaagaw dito sa jowa ko, pero hindi siya nagpapaagaw sa iba. Ganon.